Sa episode na ito ay pupuntahan natin ang ginagawang kalsada na magdudugtong sa Barangay Tibagan, Tarlac City at ang liblib na barangay na matatagpuan naman sa bayan ng San Jose, Tarlac. Ito ay ang Barangay Pao. Ang kalsadang ito ay ginawa upang mapabilis ang transportasyon at kalakalan ng dalawang bayan. At sa video na ito, titignan natin kung gaano kaganda, kung saan matatagpuan at kung ano na ang estado ng kasalukuyang ginagawang kalsada na ito. So tara, umpisa na natin ang biyahe. Okay, so good morning sa inyo mga kabalen. So welcome again sa another travel adventure. So nandito tayo ngayon sa may tapat ng SM City Tarlac at meron tayong pupuntahan dito sa may bayan ng San Jose, Tarlac. Isa itong liblib na barangay sa loob ng San Jose, Tarlac na malapit dun sa may pinuntahan nating Tarlac Diversion Dam last time. Nung nag-ikot-ikot tayo dito sa may Tarlac din. Na curious ako do sa lugar na ito. Meron silang ginagawang bypass road dito na magkokonekta dito sa may Tarlac City papunta dun sa may liblib na barangay ng Pao sa may San Jose, Tarlac. At saka parang napakasinik ng ruta na yon kasi yung bypass road is dadaan sa mga kabundukan. So titignan natin kung anong itsura ng bypass road na yan, kung gaano kasinik at kung ano na ang estado ng kasalukuyang ginagawang bypass road na magkokonekta dito sa may Tarlac City papunta dun sa may liblib na barangay ng Pao, San Jose, Tarlac. So mula dito sa may SM City Tarlac, maglalakbay lang tayo ng 28 minutes at meron siyang distance na 12 kilometers. Ayan. So gagawin natin, dito tayo sa may MacArthur Highway. Kakaliwa tayo dun sa may junction papuntang Romulo Highway ng Tarlac to Pangasinan. Time check natin is pasado alas 8 na ng umaga. Medyo maganda yung panahon natin ngayon, hindi na makulimlim at hindi rin masyadong maaraw. Ayun, so pagdating natin dito sa may stoplight, kakaliwa tayo. Ito yung daan papunta ng Romulo Highway. So dadaan tayo sa may pinakabayan ng Tarlac City. Tapos tatawid lang tayo ng Romulo Bridge papunta doon sa may Barangay Tibagan. Doon din matatagpuan yung pinuntahan natin last time, yung Tarlac Diversion Dam. Ayun, so pagdating dito kakanan tayo. Ito na yung Romulo Highway at tatawid tayo ng Romulo Bridge. So itong tatawirin nating ilog ngayon, ito naman yung Tarlac River, kung di ako nagkakamali ha. Tarlac River ito. Lawak niya, no? Ayan, so pagdating dito, meron 7-Eleven sa kaliwa, tapos merong intersection dito. Kakaliwa tayo. Ito yung papuntang Barangay Tibagan. Ito na yung bypass road ng Barangay Tibagan, kung di ako nagkakamali, or Tibag. Iba kasi yung Tibagan tsaka Barangay Tibag, magkaibang barangay yun. Ayan, tapos kakanan tayo dito. Kung di ako nagkakamali, itong bypass road na ito ay magkokonekta sa daanan papuntang New Clark City. Ayan, meron pa siyang daanan doon sa diretso. Ayan, welcome to Barangay Tibagan, Tarlac City. Ganda na motor ni ate, oh. 4 wheels. Electric bike ba yun o motor? Ayan, meron tayong kakananan na kanto dito in 100 meters. Tapos yung diretso, yun yung pinuntahan nating dam, Tarlac Diversion Dam. Kakanan tayo, rough road pala yung dadaanan natin. Ayan, ay hindi siya, sementado naman. Yung bungad lang pala yung rough road. Looban ng barangay yung papasukan natin. Yan, malapit na lang. 350 meters, kakaliwa naman tayo. Sana tama ito naka-plot sa Google Map. Para din tayo bumalik. Pero mukhang tama naman. Excited na ako makita yung kalsada. Mukhang maganda eh. Ganda rin ng lugar dito, yung barangay na to. Ewan ko kung part pa din ito ng Barangay Pao. Ayan, doon tayo sa may pinasukan ng kotse. Kakaliwa tayo dito.
Wow, bundok na pala. Oo, yung bubungad sa atin. Ganda. Grabe, napakatahimik dito. Wow, ganda ng mga bundok. Daming manok, oh. Manok ng panabong. Mukhang maliit na sasakyan lang dati itong kalsada na to, no? Nilawak lang nila. Para nga dun sa may ginagawang bypass road. Maputik nga lang. Naulan eh. Sana tama to. Bagong semento yung kalsada, oh. Ay, ang ganda. Ganda ng mga bundok. Mukhang ito na yung start ng akyat sa may bypass road. So, try muna natin siyang paliparan ng drone para makita natin yung aerial shot dito sa may bungad. Tayo, ito po ba yung ginagawang bypass road papunta sa kabila? Pwede na pong daanan yan. Silipin ko na lang po mamaya. Salamat po. Sa ano pong barangay yung lulusutan yan? Apaw, ito po ng barangay ito. Tibagan pa rin. Sige po, salamat. Okay, so nandito na tayo ngayon sa may bungad paakyat dito sa may ginagawang bypass road. Mula dito sa may barangay Tibagan, itong sa harapan natin. At tapos itong nasa likuran natin, ito na yung magsisilbing bypass road. Patawid sa may barangay Pau, San Jose, Tarlac naman. So dito sa harapan natin, Tarlac City pa rin ito. And then tatawid lang tayo ng bundok, makakarating na tayo ng San Jose, Tarlac sa may liblib na barangay ng Pau. So ginawa itong bypass road na ito para mapadali ang transportasyon di lang sa mga magsasaka, sa mga nagtatrabaho, sa mga pagtitransport ng mga kanilang mga produkto papuntang bayan at syempre sa mga emergency mula doon sa may barangay Pau para hindi na sila umiikot pa ng napakalayo bago nila marating ang bayan ng Tarlac City. So sa pamamagitan nitong bypass road na ito is mapapadali, mapapaikli at mas magiging ligtas ang biyahe ng mga bawat mamamayan na nakatira dito papuntang bayan. Mamaya titignan natin kung anong itsura nitong bypass road na to, kung gaano siya kasinik kasi mula pa lang doon sa may bungad kanina bago tayo makarating dito. Napakaganda na ng mga tanawin na ating mga nadaanan. So tuloy na natin ang ating biyahe. Akyat na tayo dito sa may bypass road. Mula dito sa may Tibagan, Tarlac City, paakyat or patawid ng barangay Pau, San Jose, Tarlac. Lawak ng mga lupain dito, no? May bagong butas pa ng kalsada dito. Dami rin bundok dito, no? Gaganda ng mga rock formation. Ayan, no? Bundok na bato. Ito, meron nakalagay. Tingnan natin yung detalye nito bypass road na ginagawa nila. Name of project 25CJ0256, construction of Tibagan
Tupao Moriones Diversion Road, Segment B, Tarlac. Location, Province of Tarlac. Date started April 8, 2025. So matatapos na pala ito ngayong October. Kasi mabilis daw yung progreso, sabi nung nakausap kong lokal kanina. Tapos yung budget nila is 93,600,000 pesos. Grabe, no? Tuloy na natin yung biyahe natin. Meron tayong mini river crossing dito. Whee! Dami talaga malalaking bato dito. Imagine, tinapyas muna nila yan bago nila gawing kalsada, no? Ayan, no? Lalaki ng mga bitak ng bato. Parang sarap umakyat doon, no? So, may malaking bato sa itaas. Buti na nga lang, pumunta tayo dito, linggo. Kasi kung Friday to Saturday tayo nagpunta, sigurado aabutan natin yung mga truck dito na gumagawa ng kalsada. Tama lang na nagpunta tayo ng linggo para hindi natin makasabay yung mga nagtatrabaho dito. Tsaka baka makaistorbo tayo, di ba? Wow, ganda! Ang sarap mag-camping dyan, no? Pero hindi siya ganun katarikan. Madulas nga lang. Buti nga lang, hindi ganun kalakas yung ulan kahapon, kundi maputik ngayon dito. Ganda, oh, daming puno. Ito, maputik dito. Ibang klase yung lupa nila dito, no? Medyo maitim. Hindi siya pulang lupa. Sabi ng mga napagtanungan natin, may tagos na daw itong rutang ito sa kabila. Yung nga lang, putik yung pagdadaanan natin. Dahil maulan. Adventure na naman tayo ngayong araw. Ito, maputik, oh. Buti di pa ako naglinis ng motor. Ito, matarik tong part na to. Sakto lang. Wow. Biniyak yung bundok ko para gawing kalsada. Picture, syempre, di mawawala yan. Imagine, no? Laki ng lupang ito. Itong part nitong bundok. Hinati nila. Doon tayo nang galing. Itong taas na to. Medyo maputik to, eh. Tapos dito tayo tatagos, oh. Ayun. So, mula dito sa may binabaan natin kanina, yung medyo maputik. Tapos pagdating dito sa may biyak na bundok, parte nitong bundok na ginawang kalsada, matatanaw na natin tong ilog na to. Itong ilog na to, ito yung dumadaloy na tubig. Doon sa may Tarlac Diversion Dam. Dito. Yung pinuntahan natin last time. Tapos yung tubig niyan, nanggagaling yan sa may Saipan Beach ng Tarlac. Doon sa may Mount Ngili. Yan yun. Yung tubig na yan. Ganda ng view. Mukhang pababa na tayo kasi wala na akong nakikita mga bundok pa, eh. Puro pababa na lahat, oh. Mukhang merong nagbubungkal pa dito, oh. Tinatambakan nila. Buti pinadaan tayo. Mukhang ginawa ako ng daanan, ha.
So doon tayo dadaan niya sa may ginulungan nung backhoe. Ang galing. Ay, lalim. Teka boss. Ginawa tayo ng daanan, no? Kasi nga mahirapan tayong dumaan dito kung di niya ginulungan. Pinatigas niya yung parte ng lupa na binubungkal niya. Pag napatag na to, maganda na. May bahay din para dito. Thank you. Talagang ginawa pa tayo ng daanan eh, no? Ang dulas ng putik. Pero after niyang maayos yun, magiging ganito na. Compact na patag na siya. Ang galing, ang bait nila. Ginawan pa tayo ng daanan. Kasi alam siguro nila na may hirapan tayo tumawid doon kasi nga parang inaayos niya eh, bagong bungkal. Tapos malambot yung parte ng lupa kung nasaan siya kanina. Kaya ginawa niya, ginulungan niya yung parte ng lupa kung saan ako dadaan. Ginawa niya ako ng pathway para makatawid ako. Galing, salamat po sa inyo. Bait na lang. Wow, ang ganda dito. Gubat na. Ito mukhang dati na tong daanan na to, no? Kasi may bahay dun eh, may sasakyan siya eh. So dito talaga siya dumadaan eh. Ito, maputik to. Alright, dumudulas yung gulong. Grabe, putik. Yun lang, ang part na maputik. Pero kinaya ni Osang. Medyo madulas nga lang kasi naka dual sports na tayo na gulong. Unlike dati na nakapang trail tayo na gulong. Ang kapal ng putik sa gulong ni Osang. Wait, pakita ko sa inyo. Pati sapatos ko, daming putik na. Sa likod wala na masyado. Sa harapan, no? Grabe. Ang dami pa langgam. Yung sapatos ko, daming putik. Tara. Mukhang merong endurong dumadaan dito. May trucks ng gulong ng off-road eh, pang off-road na motor. Pero yung iba, tricycle yung gulong. Yung banana type. Pa, may putik pa dito. Pero ito mukhang mild na lang. Yung kanina malala yun, malalim. Ang lalim to. Marami din dumadaan, no? Daming bakas ng gulong na motor. Siguro yung mga magsasaka, ganun. Nangain na ng putik yung gulong ni Osang kaya madulas eh. Hindi na kumakapit yung mga grip niya sa putik. Mahaba pa rin off-road. Ayun, semento na dito. Sementeryo. Sementeryo dito, maliit oh. Ayun oh. Alright. Tapos na ang pagsubok. So nakatawid na tayo. Ayun, so finally natawid na natin itong bypass road nitong Tibagan to Pau San Jose Tarlac. Nandito na tayo sa may sementadong parte nitong kalsada nila. Ayan, libre banlaw. Tsaka ganda na ng tanawin natin dito sa may kaliwa. Puro bukid na oh. Ayun, so dito ko na din tatapusin tong video natin ngayong araw. At kung nag-enjoy kayo sa episode natin ngayong araw, maaari ba akong humingi ng like, comment at subscribe sa inyo mga kabalen para tuloy-tuloy ang pag-grow ng ating YouTube channel at para marami pa tayong mapuntahan mga tagong lugar dito sa ating bansa. Ayun, so mula dito sa Barangay Pau, San Jose, Tarlac, ako nga para si Jeno Kuyangko. So hanggang sa muli, ride safe mga kabalen.